Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian E. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, October 15, 2024. Ngayong araw po ay itutuloy po natin ang ating series about po sa 7 Secrets to a Joyful Life. Specifically, ang magiging topic po natin for today is about contentment. Be content with life. So, ang pagiging kontento natin sa ating mga buhay. Kaya naman po ang ating talata ay manggagaling sa Hebrews chapter 13 verse 5. Sabi po rito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Sa Tagalog po, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Now, nais kong ibahagi ang aking mga natutunan, mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito. Una po, contentment is being truly free. Alam niyo po ba kung paano natin masasabi na tayo ay talagang totoong malaya? Para sa akin po, ang meaning ng pagiging totoong malaya is kapag tayo po ay kontento sa mga bagay na mayroon tayo. Matuto po tayong ma-appreciate yung mga bagay na mayroon tayo, yung mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Lahat ng bagay na binibigay sa atin is mayroong dahilan, at lahat ng bagay na hindi pinagkakaloob sa atin at mayroon dahilan, maaaring ito ay maaaring makapahamak sa atin, kaya minsan hindi natin nakukuha yung mga gusto natin dahil may chance na hindi ito para sa atin, kaya naman hindi ito binibigay sa atin ng ating Panginoon. Maybe merong mas maganda na nakaplano o plano ang Diyos para sa atin, kaya hindi binibigay ng Diyos minsan yung mga kagustuhan natin. Pero kahit na ganoon, natuto tayo makontento sa mga bagay na ibinibigay sa atin. Kaya naman po sa pangalawang katuruan, contentment is enjoying what you have. Yung mga bagay po na pinagkakaloob sa atin, natuto po tayong kontento, and natuto tayo na i-enjoy, i-appreciate yung mga bagay na meron tayo, yung mga bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nang sabi ko kanina, ito po yung huli nating katuruan, contentment is trusting in God. Matuto po tayong magtiwala sa Diyos, tayo ay makontento sa mga bagay na pinagkakaloob sa atin. Yung itong huling katuruan po natin is all about trusting, pagtitiwala. Minsan po kasi, gaya ng sabi ko kanina, may mga bagay na minsan hindi pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pero dapat matuto tayong magtiwala sa Diyos, matuto tayong magtiwala sa Panginoon, dahil kung hindi pinagkakaloob sa atin yung mga bagay na gusto natin, minsan maybe merong dahilan kung bakit hindi ito pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Maybe maaari itong makapahamak sa atin, maybe merong mas magandang inihanda ang Diyos para sa atin. That's why matuto tayong makontento at magtiwala sa Diyos. Kaya naman po, para sa ating application, po, throw away greed and enjoy freedom. Itapon na po natin yung pag-ibig natin sa salapi, and matuto po tayong kontento sa mga bagay na meron tayo, sa mga bagay na pinagkakaloob sa ating ng Diyos. And also po, thank God for what you have. Huwag din po natin kalimutan na magpasalamat sa biyaya, mga bagay na ibinagkakaloob sa atin ng Diyos. And lastly po, is trust in God's daily provision. Tayo po ay magtiwala at matutong kontento, dahil sabi nga po sa ating talata, never will I leave you, never will I forsake